Hi everyone, our Bible verse for today is all about Ecclesiastes 3:11. So, trust God's beautiful plan. Kung nagpaplano tayo na maganda para sa ating mga sarili, how much more pa yung Diyos? Mas maganda pa yung nasa isip ng Diyos kesa sa kaya nating isipin or kaya nating ma-imagine. Laging mas maganda yung plano ng Diyos. So, yung verse natin for today is mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sabi dito is sabi dito, He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay niya rin ang walang hanggang isipan ng tao. Gayon may hindi malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Yung first teaching natin for today is God is the grand author of our history. Ang Diyos po ang may hawak ng panulat ng kasaysayan ng isang katauhan. At siya rin yung may hawak ng panulat ng kasaysayan ng ating buhay. At kung tayo binibigyan natin yung ating buhay, inaalay natin sa Kanya, at tayo po ay nasa Kanyang mga kamay, maaasahan natin na meron siyang magandang isusulat yung Diyos sa ating buhay. Yung kasaysayan ng isang katauhan, bagamat nahulog tayo sa kasalanan, meron original plan ang Diyos mula sa Genesis chapter 1 na may original creation. Bagamat pumasok yung kaguluhan, yung kasamaan ng tao, yung resulta ng kasalanan, nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng paghihirap at sakit. Bagamat lahat ng ito ay naka-epekto sa nalikha ng Diyos, meron pa rin magandang plano ang Diyos, which is yung redemption, yung pagtutubos sa mga taong nagkaroon ng kasalanan. So, kapag plan niya ipanumbalik yung mga taong nagkaroon ng kasalanan, yung history ng tao is nagpakalayo-layo sa Diyos, meron pa rin magandang plano ang Diyos na ibalik tayo, ibalik ang isang katauhan sa ating Diyos. At yan po ay isang plano na kahit kailanman ay hindi isinuko ng ating Panginoon, hindi niya tayo i-give up. So, second teaching, God makes all things beautiful in His time. Maaring sa sitwasyon na meron tayo, nakakaranas ka ng hindi maganda or nakakaranas ka ng pagdurusa, pero tandaan mo, He makes everything beautiful in His time. Hindi niya hayaan na tayo'y mamuhay. Pinili niya tayo at pinakitaan niya tayo ng pag-ibig. Pinakitaan niya tayo ng pagmamalasakit at habaga. At tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Jesucristo. Ito ay tanda na ang Diyos hindi tayo ginibap. Hindi tayo pinabayaan. Ang Diyos nagmahal sa atin. At meron siyang magandang isusulat na kwento patungkol sa ating buhay. And God makes all things beautiful in His time. God does not reveal everything to us. Yung buhay natin parang nobela. Ang kasaysayan ng buhay natin ay isang nobela at ang Diyos ang author. At yung hindi pangit ang kahitnan ng storya ng Diyos sa ating buhay. Kung ikaw nakakilala ka sa Diyos right now, meron kang Kristo sa puso mo, meron kang Kristo sa buhay mo, nakahulugan lang na may ginagawa yung Diyos mabuti sa ating buhay. Hindi natin makikita yon, hindi niya nire-reveal yun sa harapan natin, pero at the back of our life, He's doing something para sa maging maayos tayo. Hindi magtapos sa pangit na storya o hindi magtapos sa pangit
sa walang kwentang storya. The fact na He is the author of our life. Ang paghahawakan natin na napakaganda ang isusulat ng Diyos sa ating buhay. Ang story ng buhay natin ay hindi istorya ng kahit ano man, kundi istorya ng tagumpay ng Diyos. He has made everything beautiful in His time. Kung ngayon nakikita mo kadiliman, hindi mo makita yung liwanag ng bukas, asahan natin, God makes all things beautiful in His time. Merong tamang timing ng Lord. Merong tamang panahon na inilaan ng Diyos. Na doon pa lang matututunan natin na napakaganda ng buhay natin. Lalo na kapag ang Diyos ang gumagawa ng story ng buhay natin. So God does not reveal everything to us. Trust God for what we do not know. Trust God based on what we know. And trust God for He is the grand author of our life. Huwag mo lang tangkain na kunin pa yung pencil sa pagsulat or ikaw yung magdidikta ng buhay mo kasi mapapaliwala lang tayo sa Diyos. Kapag sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya, huwag mo bawiin. Hayaan mo ang Diyos ang sumulat ng napakagandang storya mula sa ating mga buhay. And hope this verse you learn something. Thank you everyone and God bless.